Hello, ako nga pala si Marvin and this is the Out of the Box channel. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga persuasive words or mga salitang mapanghikayat or tinatawag na budol-budol words. Itong mga salitang to, ginagamit to para mapasunod mo yung isang tao or yung kausap mo or mapagawa mo yung gusto mo dun sa isang tao. So, simulan natin. Pero bago tayo magsimula, kailangan hit nyo muna yung like at subscribe button ng channel ko. Number 1, you or ikaw. So, itong salitang itong malakas itong mga panghikayat ng tao at saka malakas itong makakuha ng atensyon. So, bigyan ko kayo ng isang example. For example, nasira yung sasakyan mo. Ngayon, meron kang isang kaibigan na alam mong makakatulong sa iyo. Ngayon, paano mo gagamitin yung salitang yun para hindi siya makatanggi sa iyo? So, bigyan ko muna kayo ng example na hindi natin gagamitin yung salitang yun, yung you or ikaw. So, tawagan mo siya ngayon. Tawagan mo, tol, nasira yung sasakyan ko eh. Baka pwede mong i-check kasi hindi ko magagamit. Hindi siya maandar o hindi ko alam kung anong problema. So, yun isang example. Ngayon, tingin nyo kapag gano'n lang sinabi nyo sa kaibigan nyo, mapapa-oo nyo kagad siya. Para sa akin yung gano'n, parang ang sagot lang nun is, sige tol, pag may time ako, punta ako, check ko yan. Para sa akin, yun ang magiging sagot niya. Ngayon, kung gagamitan natin ng persuasive words, yung sentence na ginawa ko kanina, mag-iiba naman yung message nung yung sentence mo. So, lagyan natin ng you or ikaw. Tawagan mo ngayon, tol, nasira kasi yung sasakyan ko at alam kong ikaw lang ang marunong at makakatulong sa akin. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. So, tingin mo makakatangi siya nung pag sinabi mo, ikaw lang kasi ang makakatulong sa akin. So, hindi siya doon makakatangi. Anong masasabi niya doon? Sige, check ko, pupunta ako dyan. So doon, kapag nilagyan mo yung salitang you or ikaw, hindi na siya makatanggi doon eh. Naintindihan nyo ba? For example, kahit di sasakyan, kahit cellphone, sira yung cellphone nyo or laptop, pag ginamitan mo ng salitang you or ikaw, yung kausap mo or yung tinawagan mo, hindi na makakatanggi yun. So, bigyan pa natin sa example, tol, alam kong ikaw lang ang marunong gumawa ng laptop or cellphone ko kasi sira eh, so hindi ko to magagamit. So doon pa lang hindi na siya makakatanggi, diba? So yun, number 1, you. Number 2, free or libre. Ito salitang to, malakas din to makapang-inganyo ng tao. So pag nagamit nyo to sa tamang pamamaraan, malakas po tong salitang to, diba? Kaya ngayon iba, ginagamit lang nila sa mga karatula, sa mga advertisement na free trial, diba? Free sample, diba? Free taste, diba? So, yung free, kapag nagamit nyo po yan sa maayos na salita, malakas din po siya makapanghikayat. So, yun, word number 2 is free. So, number 3 is new or bago. So, tayo mga tao, may tayo sa mga bagong bagay. So, lagi tayo nag-i-improve. So, itong salitang to, gamitin mo sa tamang pamamaraan, malakas na makakuha ng attention ng tao. Diba? Pag sa Facebook na lang diba? Yung updates, pag nag-scroll ka, diba? Tumitingin ka lagi yung mga bagong updates, mga bagong post ng mga tropa mo, diba? So, yun, yung word na new. So, paano natin ito gagamitin sa isang salita? So, pwede mo sabihin, actually, madali lang to salitang to sabihan mo lang yung kaibigan mo, bawa, kung gusto mo mapasama yung kaibigan mo sa lakad mo, para may kasama ka, so, sumama mo nga ako kasi may bago akong titingnan na lugar dito kasi may mga bago dito na ganito, na ganyan, bago. So, ikaw, may bago. Oh, sige. Ano yan? Bago yan diba? So, yun. Word number 3 is new. Word number 4 is secret. Secret or sekreto. So, itong salitang to, grabe. Talagang kapag sinabihan ka, tol, may sekreto kasi ako So, ikaw kagad, yung attention mo kagad dun sa kausap mo, ano yung sekreto mo? Sabihin mo sa akin yung sekreto mo. Diba? Okay, phone mo, iwan mo lang dyan sa may harapan ng girlfriend mo or asawa mo, sabay. Alis muna ako pustahan tayo. Wala pang 1 minuto nakakaalis ka, titingnan kagad yung telepono. Kasi may mga sekreto doon. Mga secret conversation ng mga tropa nyo. So, yun, malakas na makakuha ng atensyon tsaka mga panghikaya at itong salitang sekreto. Diba? Meron sa isang example. For example, meron kayong gustong ipa-join sa group nyo or sa company nyo or
kung salesman ka, kung networker ka, mapajoin nyo yung isang tao or ma-recruit nyo. So, magtatanong yun. Ngayon, sabihan mo lang ng, hindi ko kasi pwede lahat sabihin kasi sikreto kasi ng company. Or, sikreto kasi namin yun. So, ikaw naman, nag-eager ka na malaman kung ano yung sikreto nun. So, diba? So, no choice. Para malaman mo yung sikreto, kailangan umuo ka o sumang-ayon ka dun sa kausap mo. Diba? Mapa-oo. Umuo. Yun. Word number 4 is secret. Pag nagamit yan, lax niyan. Promise. Word number 5 is imagine. Imagine. Diba? Maano yan yung salitang imagine, masyadong tricky yan. Diyan yung bigla kang mapapabili or magagawa mo, isang bagay na, alam yon na hindi mo naman dapat gawin. Pero kapag pag magaling kang gumamit ng salitang yan, imagine. Malakas makapanghikaya talaga yan. For example, ako may bebenta ako sa inyo na cellphone or sasakyan. Sir, ma'am, imagine niyo, dinadrive nyo, diba? Masarap, maganda yung feeling. Imagine niyo yung feeling nyo na ganun. O kaya, pag nabili to, sir, ma'am, pag nabili nyo to, imagine, nakabili kayo ng ganito. Imagine niyo yung ganito, yung ganyan, diba? So, malakas makapanghikayat yun. Basta gamitin nyo sa tamang salita, tsaka sa tamang pamamaraan, yung timing, yun, importante yun sa salitang to, yung imagine. So, yun ang word number 5, imagine. So, yun ang mga persuasive words or mga mapanghikayat salita or budol-budol words na pwede natin gamitin. Pero huwag niyong gagamitin ito sa kasamaan. Sa kabutihan lang or sa pag-i-improve nyo. So, yun yung mga topic natin ngayon. So, sa mga nanood, maraming salamat. At sana paki-hit yung like at subscribe button. Tapos, kung gusto niyo rin makatulong, feel nyo nakakatulong itong video to sa ibang tao, paki-share nga sa Facebook or sa any social media form. So, yun lang po. I'm Marvin, Out of the Box Channel. Yoroshiku. Diyan